Natapos tayo kung saan ay tinipon ni Instructor Lee ang grupo ni Juhyuk, samantala sa kabilang banda naman sa arena ay nagtipon ang mga estudyante. Sinabi nilang matagal na rin nang huli silang nakapunta sa arena, kaya't nagtataka sila kung ano ang dahilan kung bakit sila ipinatawag ng instructor. Hindi nagtagal ay dumating si Instructor Lee kasama ang grupo ng ating bida. Tinawag niya ang atensyon ng lahat at ipinaalam sa mga ito na magkakaroon sila ng special lesson ngayong araw, saad pa nito na tinipon niya silang lahat para bigyan ng first-hand experience kung ano ang special class. Karamihan daw sa kanila ay lumapit na dati sa kanya at nagtanong tungkol sa pagsali sa klase, kaya sa araw na ito ay ipapakita nila kung ano ang itsura ng kanilang araw-araw na training, at mararanasan din nila mismo ito. Kung kaya raw nilang makasabay at hindi mapag-iwanan, saka pa lamang sila tatanggapin bilang miyembro ng special class. Dahil sa narinig ay labis ang kasiyahan ng mga estudyante, gayong ito na daw ang pagkakataon nila upang mapabilang sa espesyal na klase. Matapos nito ay sinabi ng instructor kay Juhyuk na ito na ang bahala magturo sa mga estudyante kung ano ang gagawin nila. Kaya't kaagad na winika ng ating bida na magsuot na ang mga ito ng workout clothes dahil magsisimula na sila sa pag-iensayo. Hindi nagtagal ay sinimulan nila ang training sa buong bilis na pagtakbo na umaabot sa 12 milya. Sunod ay ang tinatawag na dumbbell curl punches na may 3 sets ng tig 100 reps, at ang huli ay ang tire flips na may 2 sets ng tig 20 reps. Nang natapos sila ay sinabi ni Juhyuk na sa wakas ay natapos na nila ang warm-up at balak naman niya sanang isunod ang martial arts at ang sparring, subalit lumapit sa kanya si Instructor Lee at pinatitigil na ito. Nagtataka naman ang ating bida dahil sa hindi pa naman tapos ang kanilang klase. Tugon naman ng instructor na wala nang saysay ang magpatuloy dahil nagsitakbuhan na ang mga estudyante. At sa tingin niya ay malabo nang may mga estudyante pang maglakas loob na magtanong tungkol sa pagsali sa special class sa hinaharap. Bagamat dismayado sa naging resulta ay buong puso pa ring nagpasalamat si Instructor Lee sa ating bida dahil narisolba niya na ang problema sa mga estudyante. Tugon naman ni Juhyuk na wala lang sa kanila yon, dahil ipinakita lang nila ang normal na ginagawa nila sa training araw-araw. Paglilinaw pa nito na sa totoo lang daw ay wala sila sa kondisyon ngayon dahil hindi sila handa para gawin ito sa labas. Nang marinig ito ay napangiti ang instructor at winika na kailanman ay hindi talaga ito pumalyang bigyan siya ng sorpresa. Kaya't aabangan niya kung gaano kalayo ang mararating ng kanilang klase, at kung kailangan niya ng tulong ay magsabi lang siya dahil nakahanda siyang tulungan ito sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa great space kung saan makikitang nakatayo si Scaredy sa harapan ng kanilang dating sekta. Hindi nagtagal ay dumating na si Dummy at winikang ipinatawag ba daw siya nito dahil gusto ng kanilang master na bigyan si Varche ng leksyon o di kaya'y pinaaalis nito ang tarangkahan ng martial god sect. Subalit nanlaki ang kanyang mga mata nang sabihin ni Scaredy na sinabi sa kanya ng kanilang master na nais nitong muling buhayin ang kanilang sekta. Hindi siya nagulat sa plano ng kanilang master kundi sa hindi siya ang una nitong sinabihan kaya't labis ang inis niya dito. Huminahon lang siya nang ipinaliwanag ni Scaredy na sinabi ng kanilang master na nais niyang buhayin muli ang martial god sect, pero hindi bilang isang opisyal na martial arts na sekta. Ang itatayo nila ay magsisilbing rallying symbol para sa Constellation Alliance na sumusunod sa martial god. Wika ni Scaredy na dahil alam na nila na naghahanda na ang Tower of the End at ang mga constellations nito ay gusto ng kanilang master na bantayan kung ano ang mga ginagawa ng mga constellations na yon. Kaya't upang malaman ang bawat kilos ng mga ito ay ipinadala si Varche upang magmanman. Gayunpaman ay wala pa itong maayos na impormasyon at kakaunti pa lamang ang nalalaman nito. Naisip naman ni Dummy na wala talagang silbi ang kumag na Tower Master na yon. Saad pa ni Scaredy na ang tunay na layunin ng kanilang master ay tukuyin kung aling mga constellations ang kakampi nila at ang pagbuo ng isang alyansa ay paghahanda lamang. Sinabi niya pang malamang ay naisip ng kanilang master ang ganitong ideya dahil sa Hosted Knights na grupong pinamunuan ng King of Knights na nakalaban na nila dati, pero mahigpit na ibinilin sa kanila ng kanilang master na ayos lamang ang paggamit ng puwersa para makuha ang atensyon ng mga constellations. Pero hindi yun ang dapat maging pundasyon ng alliance,
Binigyang diin nito na kailangan nila ng mga tagasunod na tunay na tapat at hindi mga sumusunod lang dahil sa takot sa kanila. Kaya't silang dalawa ang inatasan ng kanilang master upang maghanap ng mga miyembro, na unawaan naman ni Dummy ang ibig nitong sabihin, dahil kung isasama pa nila ang dalawang sadistang si Demented at Cookie ay siguradong mambubugbog muna ang mga ito bago magtanong. Pagkatapos nito ay napagpasyahan na ng dalawang umalis upang maghanap ng mga sasali sa kanilang alyansa, sa kabilang banda sa hideout ng Labyrinth Master. Habang nakaupo ito ay nababahala na siya dahil matagal na rin ang nakarinig siya ng balita sa mga hangal na constellation na nasa isla. Ayon sa report na natanggap niya mula sa Sword King ay walang kahit anong aktibidad ang nangyayari. Naisip niyang kahit mula lang sa ikalawang palapag ang mga iyon ay dapat kahit papaano ay may kaunting galaw ang mga ito. Bagamat maaga pa para ipadala ang mga pangalan mula sa ikatlong palapag ay wala nang nagawa ang Labyrinth Master kundi gawin ito. Hindi nagtagal habang naglalakad sina Dummy at Scaredy ay biglang may dumaan na liwanag sa kalangitan, dahil dito ay napatanong si Scaredy sa kanyang senior sister kung ano ang liwanag na iyon. Nababahala namang sinabi ni Dummy na tila pamilyar ang manang nakabalot dito. Sa mga oras na yun ay bigla niyang napagtanto na ang direksyon na patutunguan ng kakaibang liwanag ay kung saan muling itinayo ang Tower of the End. Masama ang kutob niya na maaaring natanggap na ng mga galing sa ikatlong palapag ang kanilang mga pangalan. Sigurado siya na ang mana na naramdaman niya ay eksaktong kapareho ng naramdaman niya nang sinundan nila si Varche sa bagong tower. Maging ang direksyon kung saan ito papunta ay tumutugma din. Bagamat hindi niya tiyak ay sa tingin niya ay bababa na ang mga ito sa mortal na mundo. Kaya't mabilis siyang tumakbo at kaagad na iniutos kay Scaredy na kailangan niya agad nitong ibalita sa kanilang master, at siya na ang baalang tumingin kung ano ang nangyayari. Sa kabilang banda naman sa training room, makikitang abala si Yenlang at Juyok sa kanilang pag-eensayo. Matapos seluhin ng ating bida ang suntok ng dalaga ay sinabi nito na kahit papaano ay lumakas na ito. Tila naasar naman si Yenlang sa sinabi nito gayong kahit kaunti ay hindi man lang ito nayanig gayong ibinuhos niya daw ang buong lakas niya sa pag-atake. Paliwanag naman ni Juhyok na tignan nito ang sahig, sabay wikang bagamat hindi siya apektado sa atake ay napaatras naman siya nito. Dahil sa narinig ay lalo na inis ang dalaga dito at napa-walkout na lang ito sa galit. Subalit sa loob-loob ng ating bida ay labis ang kanyang tuwa, dahil hindi na sayang ang oras niya sa pagtuturo sa special class at nakikita niyang mas malaki na ang inilakas ng mga ito. Naisip niyang si Arin at si Yenlang ay mahusay na pagdating sa mana focus training, habang si Sehyok at Ryan ay nagpapakita rin ng matatag na pag-unlad. Kaya't masasabi niya na ang pagpapalaki ng disciple ang pinakamasayang parte ng pagiging guro. Habang abala siya sa pagmumuni-muni ay biglang dumating ang front protector na contractor ni Scaredy. Ipinaliwanag nito na nais siyang makausap ng kanyang constellation. Winika naman ni Scaredy sa ating bida na ang mga mula sa ikatlong palapag ay malapit nang bumaba sa mortal na mundo. Dahil sa narinig ay napaisip si Juhyok kung ano na ang nangyari sa gabay dahil wala naman itong sinabi patungkol dito. Bagamat hindi problema sa kanya ang mga hangal mula sa ikatlong palapag ay hindi pa sila gaanong nakapaghanda. Gayong kapag madali lamang natalo ang mga ito tiyak niyang magpapadala agad ng mas maraming hangal ang Labyrinth Master, at siguradong mas malaking problema ang mangyayari. Matapos nito ay tinanong ng ating bida si Scaredy na kung ang lahat ba daw ng mula sa ikatlong palapag ay dumating na sa kanilang mundo. Winika ni Scaredy na dalawa lamang ang nakita nilang lumabas mula sa kalangitan at diretso itong nagtungo sa lokasyon ng Peking Tower of the End. Napagtanto naman ng ating bida na hindi pa nakakaalis ang mga ito sa Great Space at maaari pa nila itong mapaghandaan. Ang problema nga lang ay hindi nila alam kung saan sa mundo eksaktong lalabas ang mga ito, at ang tanging alam lang nila ay dalawa lamang ito at hindi pa sila tuluyang bumababa. Habang abala siya sa pag-iisip ay biglang sinabi ni Varche na malaki ang posibilidad na ang naramdaman niya sa tower ang kanilang tinutukoy.
Bagamat alam na ni Juhyok na ang mga constellation na iyon ay may kaugnayan sa kumag na si Desera at Jingjan Choi ay hindi pa rin niya maiwasan maguluhan kung saan magpapakita ang mga hangal. Dahil sa pagkakaalam niya ay nasa magkaibang grupo ang dalawa. Si Desera ay mula sa Greatest Race at habang si Jingjan Choi naman ay sa One Believers. Bukod pa dito ay parehas wala na ang mga naturang grupo. Matapos nito ay tinanong niya si Scardy kung narinig na ba daw nito ang mga evil organization na tinatawag na Greatest Race at One Believers. Sumagot naman ng oo si Scardy at winikang ang mga grupong iyon ay minsang nagbalak ng masama sa kanyang master. At inamin niya rin na siya mismo ang umubos sa grupo ng One Believers. Sinabi naman ni Juhyok na ang mga bababang pangalan ay mga constellation ng dalawang grupong iyon. Nang marinig ito ay labis ang pagsisisi ni Scardy at humingi din siya ng paumanhin sa ating bida. Dapat daw ay pinatay niya na rin ang mga pinuno ng organisasyon, hindi niya daw lubos akalain na gagamitin ng constellation ang mga katawan nito upang bumaba sa mundo. Hindi naman pinansin ito ng ating bida, sa halip ay nagtanong ito kung alam ba daw nito kung sino ang mga nakatanggap ng blessing mula sa mga hangal na constellation. Sumagot ng oo si Scardy at winikang bagamat hindi nila ito pinatay ay nanatili naman silang nakabantay sa mga ginagawa nito. Nang marinig ang sinabi ni Scardy ay mabilis na pinaghanda ni Juhyok ang kanyang mga kasama dahil magsisimula na ang tunay na labanan. Samantala sa kabilang banda ay mabilis na nagtungo si Dummy sa tower upang tignan kung ano ang nangyayari. Pagkarating niya sa pinto ay puwersahan niya itong binuksan. At dito ay tumambad sa kanyang harapan ang mataas na tore. Nakumpirma niya din ang kanyang hinala na mula sa ikatlong palapag ang manang naramdaman niya kanina. At base sa kanyang nakikita ay ganitong karaming mana ang inilalabas ng constellation kapag malapit na itong mag-manifest sa mundo. Kaya't upang pigilan ito ay mabilis niyang inilabas ang kanyang punyal, at itinarak niya ito sa lupa habang may nakapaloob ditong mana. Pagkatapos nito ay dahan-daang nagkabitak-bitak ang sahig patungo sa pintuan, subalit isang malakas na pagsabog ang nangyari at tila may hamarang sa kanyang atake na labis niyang ikinabigla. Matapos nito isang nilalang ang mayabang na nagsalita at winikang hindi gagana sa kanya ang mahihinang atake katulad ng ginawa ni Dummy. Kahit ibuhos pa daw nito ang lahat ay hindi ito banta sa kanya kahit isa pa ito sa panatiko ng martial god sect. Wika naman ni Dummy na wala siyang pakialam sa mga pinagsasabi nito. Naparito lang siya upang magbigay ng oras sa kanyang master. Dahil sa gamunggulang ang utak ng hangal ay hindi niya agad naintindihan ang ibig sabihin ni Dummy at nagtanong pa ito kung ano ba daw ang ibig nitong sabihin. Hindi na nag-abala pang magpaliwanag si Dummy dito, sa halip ay naisip niya na sa tingin niya ay nabigyan niya na ng sapat na oras si Juhyok at ipapaubaya niya na dito ang lahat. Matapos nito ay tuluyan na ngang nagkaroon ng pisikal na katawan ang hangal at labis ang kanyang tuwa, dahil matagumpay siyang nakababa sa mortal na mundo. Subalit ang kasiyahang kanyang naramdaman ay pansamantala lamang dahil biglang dumating ang ating bida, winika nitong maaari na ulit itong bumalik kung saan mang lupalop ito nanggaling, sabay nagpakawala ito ng isang malakas na tadyak na direktang tumama sa mukha ng Dragon of Death. Sa sobrang lakas ng tadyak ay halos tumilapon ang hangal at tumama ito sa pader. Hindi naman inaasahan ng ating bida na may katigasan ang mukha nito dahil ang ginawa niyang atake ay sapat na upang bumali ng leeg. Nang mapansin naman ng ating bida na may babaeng nakatayo sa kanyang likuran ay mabilis niya itong pinaalis. Pero hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang ginagawa nito sa naturang lugar. Winika naman ng Dragon of Death na ninanakawan ng totoong may-ari ng katawan ang babae at lubos ang kanyang pagkadismaya dahil matapos niya itong bigyan ng blessing ay mga walang kwentang bagay lang naman ang pinaggagawa nito. Dahil para sa kanya ang pagpatay lamang ang tanging mahalaga, saad niya pa na kaya nananatiling walang pag-unlad ang may-ari ng katawan na si Jingjan Choi ay dahil may pagkaduwag itong taglay sa katawan. Napansin naman ni Juhyok na muling tumubo ang ngipin nitong nabasag matapos niya itong sipain kanina. Kaya't sa palagay niya ay tuluyan na itong naging constellation. Mayabang naman winika ng hangal na aminado siyang nagulat siya nito kanina. Dahil hindi niya inaasahan na may lakas ng loob ang ating bida na harapin siya sa kabila ng mahina nitong katawan,
Pagkatapos nito ay mabilis siyang umatake gamit ang mana na may hugis ng kamay ng isang dragon. Habang nakatayo ay wala namang pakialam na sinabi ni Juhyok na anong mahinang katawan ba daw ang sinasabi nito. Sabay binigyan niya ang hangal ng isang humahagupit na suntok na nagresulta sa pagkabura ng isang braso nito. Dahil sa nangyari ay hindi makapaniwala ang hangal na gamit lamang ang isang counter-attack ay nagawa ng ating bida na tunawin ang kanyang braso, matapos nito ay winika ni Juhyok na wala ba daw itong kadala-dala. Dahilan ng minsan niya na itong nakalaban nang nag-descend ito noon kay Jingjian ay inakala niyang sapat na yun upang maunawaan niya ang pinagkaiba ng kanilang lakas. Tugon naman ng hangal na kusa lamang gumalaw ang kanyang katawan nang maramdaman niya ang mana ng ating bida, subalit hindi naglaon ay napag-isip-isip niya na ang manang naramdaman niya dito ay hindi may kukumpara sa dati nitong lakas. Habang nagsasalita ang hangal ay kasabay din nito ang muling pagtubo ng kanyang braso. Matapos nito ay mabilis na sumugod si Juhyok sa hangal upang magpakawala ng atake, at nais niyang ipaintindi dito na madali lamang para sa kanya ang tapusin siya. Dahil may kaabagalan ang Dragon of Death ay hindi na niya nagawang umiwas at buong lakas na lamang sinalag ang atake. Subalit dahil sa sobrang lakas nito ay nawasak ang kanyang kinatatayuan, dahilan upang mahulog siya sa mas mababang palapag ng gusali, habang nakahilata at sugatan ay winika niya na ano ba daw ang pinaggagawa ng ating bida dahil ang laki na ng pinagbago nito nang huli niya itong nakita. Ang labis niya pang ikinababahala ay ang manang nararamdaman niya dito. Mas malakas pa ito kung ikukumpara noong minsan silang nagharap sa Tower of the End 300 taon na ang nakalipas. Sinabi naman ni Juhyok na natural lamang na hindi nito alam ang tunay niyang lakas at ng kanyang mga disciple. Dahil nang pumasok sila noon sa tower ay nilimitahan nito ang kanilang mana. Tila wala naman ideya ang hangal na may ganong kakayahan ang tower, at hindi niya lubos akalain na matapos silang walang awang pahirapan ng ating bida noon ay hindi pa pala nito inilalabas ang tunay nitong lakas. Habang isinusuot ang singsing ay winika ni Juhyok na wala siyang pakialam kung maniwala man siya o hindi dahil ito na ang katapusan niya. Dahil sa narinig ay galit na sumugod ang Dragon of Death habang winiwikang hindi siya naniniwala na kaya siya nitong patayin, sabay nagpakawala ito ng isang atake. Wala namang hirap itong iniwasan ni Juhyok, pabiro pa niyang sinabi na walang duda na mula ito sa ikatlong palapag, dahil magngangawa muna ito bago makipaglaban, pagkatapos nito ay nagpakawala siya ng isang slash na gawa sa mana, na nagresulta sa isang malakas na pagsabog. Bagamat may kalakasan na ang atake ng ating bida ay may kakunatan talaga ang hangal na dragon, at buong lakas itong nagpakawala ng isang atake na tinatawag niyang Slaughter Wave, na nagresulta sa isang malakas na pagsabog na dumagundong sa buong gusali. Matapos nito ay natatawang sinabi ng Dragon of Death na bagamat ibinigay na niya ang kanyang buong lakas sa huli niyang atake, hindi pa din siya makapaniwala na madali lamang itong hinati ng ating bida gamit ang kanyang mana. Dahil sa nasaksihang lakas ni Juhyok ay napagtanto ng hangal na hindi ito magiging madaling kalaban, mabuti na lamang ay hindi niya sinabi sa ibang constellation sa Tower of the End na muling nabuhay ang martial arts god, tapos ay ngumisi ito na parang baliw at sinabing labis ang kanyang sayang mararamdaman kapag nakita niya ang kanyang mga kasama na nawawalan na ng pag-asa sa kamay ng ating bida. Wika naman ni Juhyok na dapat ay hindi ang kawalan ng pag-asa ng mga kasama nito ang iniisip niya, dahil kapag tinapos niya siya dito ay sisiguraduhin niyang hindi na siya ulit makakabalik bilang pangalan. At bago pa man makasagot ang Dragon of Death ay hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng ating bidang makapagsalita at mabilis itong hinati sa dalawa. Matapos nito ay naisip ni Juhyok na may isa pa siyang hangal na dapat asikasuhin.